Annyeonghaseyo, Yorobon. Welcome to Opa Waldo Korean class in Korea. Okay? So, in Korea po, kasi andito po ako sa Korea. Pag nasa Pinas na, in Philippines. In Pinas. Okay? So, by the way, so this evening, this time, I'm going to discuss, I'm going to review to all of you na nanonood sa mga video ko. So, ito na po ay another refreshment course or another refreshment knowledge na nare-refresh yung kaalaman nyo tungkol sa grammar na ito. Okay? So, very important kasi nga makikita nyo din ito sa paparating na EPS topic exam, CBT EPS topic exam. Okay? So, sa mga nag-aaral na, so it is somewhat a review for you, but sa mga nag-follow o sumusubaybay sa mga vlog ko, sa mga videos ko na ginagawa, so this is perfect for you. So, at least matutunan nyo kung paano po ito gagawin. Okay? So, we have here ko-shipta. Ko-shipta and ko-shipohada. Okay? So, iisa lang po yung meaning ng dalawa. So, meaning nito ay wants, no? Desire or gusto natin. No? Paano po natin ito magagamit or paano po natin ito gagawin o saan po natin ilalagay. Okay? So, take note. We have a lot of Korean grammar na i-discuss ko or na-discuss ko na yung iba. So, and so on. Pahirap ng pahirap, no? So, but somehow, this is also one of the important Korean grammar. Kasi nga, yung daily life natin, lalo na pag dito na kayo sa Korea, so magagamit nyo to palagi. Okay? Ma-apply nyo. Okay? So, koshipta, koshipohada, wants or desire, no? Ulitin ko, wants or desire. Saan po ididikit? Always po, kasunod po nito ay, or sinusundan po nito ay, the verb. So, meaning, verb plus koshipta and koshipohada. Okay? So, usually guys, no? Usually, yung naririnig natin or nababasa natin, itong koshipta, no? Ito yung very common na ginagamit. But, baka ma-encounter nyo to sa exam, koshipohada, pareha lang po siya ng meaning. Ano po yung pagkakaiba lang ng dalawa? Ang koshipta guys ay ginagamit po ito when the subject is, anong ibig sabihin no? When the subject or if the subject is the first and second person, no? If the first and second person yung subject na binanggit or sumagot, we can use koshipta. Okay? Pag third person naman yung tinutukoy, we can use koshipohada. Okay? Yan po yung kaibahan ng dalawa, the koshipta and koshipohada. Okay? So, meaning ng dalawa is wants. No? Gusto, desire, no? Gusto kong bumili, gusto kong kumain, gusto kong gumala, no? Gusto kong matulog. So, just add koshipta or koshipohada, depende po sa numbers or depende po sa subject. If it is first and second person or it is in third person, use koshipohada. Okay? So, take a look for this example. Unahin po natin si koshipta. Paano po? Yung verb ng koshipta is magiging verb, for example, magiging isang anong siya, i-convert muna natin ang koshipta. Koshipta. So, koshipta plus oyo form. No? Oyo form, ko Koshipoyo. Okay? Koshipoyo. So, koshipoyo, wants. Okay? So, example, 지금, no? It is the example. 지금 뭐 하고 싶어요? 지금 뭐 하고 싶어요? So, meaning ng 뭐 is what? Koshipoyo, want. Our verb here is hada. It is hada connected to koshipoyo. So, hago shipoyo. Hago shipoyo is, hada is
to do. 지금, 지금 is the adverb of time. Now. Okay? So, paano po natin siya iintindihin, no? What do you want or what are you going to do, no? Now, no? So, ano po bang yung gusto mong gawin ngayon? Yan yung pong ibig sabihin, no? 지금 뭐 하고 싶어요? 저는 고향 음식을 먹고 싶어요. 먹고 싶어요. Okay? So, 저는, no? I, okay? 먹다, no? The verb here is 먹다. The verb stem is 먹다. No, 먹다 is to eat. Kakain. Okay? So, plus, 먹고 싶어요. No, 먹고 싶어요. Wants to eat. I want. So, gusto din niyang kumain. I want to eat. What? Anong gusto niyang kainin? 고향. Ano po ibig sabihin ng 고향? 고향 is hometown. Hometown. And 음식 is food. Okay? So, like, for example, pag makapunta na kayo ng Korea, you will miss the important or your favorite foods in Philippines. Okay? You will miss. Talaga, sobra. Yun din yung pakiramdam namin na kaming mga andito na, no? So, na-miss talaga namin. So, magde-desire na lang kami na pagbakasyon, no? Kakain ng todo, kakain ng kasi humba, litson, wala kasi dito eh. Yung may request tayo na litson dito pero mahirap po mag-order sa kamahal. Okay? So, like balot, no? Gusto kumain ng balot. May balot dito, nasa lang. Yung mga kababayan natin na naging vendor din dito. Ibig sabihin, nagninegosyo sila, no? So, makabili po tayo ng mga, like, doon sa mga World Marts at saka sa Hewadong. So, maraming mga Pinay po doon. Nakapag-asawa ng mga Koreano na nagtitinda din, nagninegosyo ng mga Philippine products. Makakain po tayo, okay? Pakaisipin nyo, ano kayo sa mga pagkain, mahumsik. Mayroon pa tayong mabibili dito, kaso nga lang, mahal din siya, at saka hindi din lahat mabibili natin or makakain natin yung mga gusto nating pagkain sa Pinas, okay? So, just somewhat lang, no? So, kwento-kwento. So, yun. So, patuloy natin po. I want to eat food or I want to eat my hometown food. No, gusto kong kumain ng pagkain galing sa bansa natin or galing sa bansa ko, ganyan. Okay? So, 지금 뭐 하고 싶어요? 저는 nun is on and nun, na-discuss ko na po sa mga previous video ko, that is our a topic particle. A topic particle attached after the topic of the sentence or the subject of the sentence. So, 고향 is hometown. 음식, dinikit siya is the hometown food. Then 음식 plus ul. Ul is what? Ul is a subject particle. Kailan po siya inattach? Kailan po siya gagamitin? Gagamitin po natin after the subject of the sentence na ginawa po natin siyang or the noun of the sentence na ginawa po natin siyang object of the sentence. 음식, no? Pagkain. Ano po yung gusto niyong kainin? Pagkain. So this is the object of the sentence, no? So 저는 고향 음식을 먹고 싶어요. Okay? So 먹고 싶어요. Desire to eat the hometown food, my hometown food, my desire. Okay? So, naunawaan po yan. So, next, proceed to another example. So, another example of kushipta. Okay? So, same with this, the above example. Okay? 초말에. No, 초말에. No? 초말에 뭐 하고 싶어요? So, 초말에 뭐 하고 싶어요? So, 뭐 하고, no, what? 하고 싶어요. Want to do. 주말 is weekend.
no? So, weekends, Sabado at Linggo. So, ano daw ang gusto mong gawin? Ano po ba ang gusto mong gawin ngayong weekends? Or ano bang gusto kong gawin ngayong weekends, no? 주말에 뭐 하고 싶어요? Okay? Or verb is 하다, no? 하고 싶어요, want to do, no? To do, 하다, to do. Okay? So, 나는, subject ay, 나는 음악을 듣고 싶어요. No? 음악을 듣고 싶어요. Okay? So, what do you mean 음악? No? 음악, music. Music, tuta. No? Tuta is, ano pong gawin ng music? Tingnan, kainin, o pakinggan? Of course, simple pakinggan, to listen. Tuta, listen. Hindi po pwedeng kainin yung music. Okay? Pag kinakain mo yung music, ang labas doon, boses intonado. Kasi kinakain yung words. Okay? Okay, so 나는 음악을 듣고 싶어요. Okay? 듣고 싶어요. Want. No? So, I want to listen a music. No? Gusto ko pong makinig lang ng music, no? Na mimiss mo yung mga music na gusto mong patugtugin. So you want to listening a music, your favorite music. Okay? So dito guys, no, pagdating po sa listening exam, pag reading lang po kayang-kaya natin kasi nababasa naman natin yung mga particles guys. Isa sa mga technique doon, lalo na pag di nyo kabisado yung mga particles, yung mga subject markers, yung mga markers natin, yung mga grammar, medyo mahirap po talaga sa part na magte-take ng exam. But somehow, I have a tips for you, no? Sa mga mag-exam dyan. Pag reading lang po, yung mga nakadikit na nun, yung mga ul, wala pong problema. Just focus on na. Ano po ba yung na? No? Na is I. No? Dapat alam nyo din yun. Baka naman pati na, hindi nyo alam. So, nako, wag na kayong tumuloy mag-exam. Okay? Baka matsambain nila lang kayo. Okay, that's ummak. Ummak is what? Music. No, that's our noun, music. Ummak. So, nilagyan ng ul as a magiging object of the sentence. Kasi guys, sa reading kasi, kaya po nating basahin na hindi po natin intindihin yung iba, lalo na yung mga particles na nakadikit. Pero sa listening guys, binibigkas po yan diretso. Like for example, umak lang yung Like for example, yung na-memorize mo is umak, no? Umak lang music. Ngayon sa listening exam, umagul, no? Like 나는 음악을 듣고 싶어요, no? 나는 음악을 듣고 싶어요. Umagul. Ano ba yung umagul? Tapos tapos mahina yung catch up mo. Hindi mo alam yung ul, anong dinidikit, anong purpose ng ul doon. Ay, object particle pala yun. Dinidikit lang doon. So, memorize ko umak. Although naka-memorize ako ng umak, but binasa na yun or binigkas na doon sa listening na umagul. Wala akong alam na vocabulary na umagul. So, yari po kayo. So, ito po yung kagandahan. Pag na-familiar nyo po yung mga grammars, no? Yung mga Korean grammars, particles, no? Conjunctions, markers, madali lang po sa inyo, lalo na yung listening. Kasi dinidiretso po yan pagbasa, tuloy-tuloy po yan eh. Hindi po yan ini-escape. Unlike sa reading, kayo pong magbabasa, kayo pong bumasa doon sa paragraph or the question, pwede nyo siyang i-escape. But somehow, kung kabisado nyo din siya talaga, very perfect po. Kasi madali nyo matukoy, saan po ba yung subject, saan po ba yung verb, saan po ba yung dito, yung object, no, yung location. Paano po ba? Bakit nagkadikit ng ganito? Okay, that's the purpose. Why we must to memorize, we must to familiarize the Korean grammars and particles. Okay? So ito po. 바사인 거 ulit. 주말에 뭐 하고 싶어요? 나는 음악을 듣고 싶어요. Okay?
Another example, it is this one. This example is for kushipuhada. Kushipuhada, yan sabi ko kanina, yung kushipuhada is gagamitin sa third person. If the subject is a third person, no? Kushipta if the subject is first and second person. No, first, ako, second person, ikaw. So, okay. So, ito po yon. Yung third person po, yung may binabanggit kang like, yung parents ko, yung lolo ko, lola ko, yung friends ko, okay, my friends. So, the friends doon, yung friends mo doon, yan yung third person. Okay? Like for the given example, para mas maintindihan po natin. So, dito po, che. So, che is this subject, my, no? Tongseng. Tongseng is, ano pong tongseng? So, mayroon po tayong tinatawag na namdongseng, yodongseng. Okay? The brothers and sisters. So, kung tongseng is, my siblings. No? Okay, my siblings or my siblings. Okay? So, tongsing은, no? che tongsing은, no? che dongsing은. On is a topic marker, no? Is a topic particle. So meaning after the tongseng, it ends with a consonant. Lalagyan po natin ng un, no? Che tongsingon, che dongsingon, no? Bulgogi, no? Pulkugi. Pulkugi is what? It is, what do you mean by pulkugi? Barbecue. Okay? Barbecue po yan, guys, no? Or iniihaw. Tapos, moko shipo heyo. Okay? Mokta, no? Eat. Kushipo heyo, same ng meaning ng kushipta, no? Isa lang po yung meaning dyan, wants, no? Desire, gusto. So, sabi na niya dito, my siblings want to eat a barbecue. No? Yung kapatid ko po, gusto niyang kumain ng pulgogi, no? Pulgogi. Okay? So, bulgogi, pulgogi, no? How to read this one? It is pulgogi, no? Pulgogi. Okay? So, barbecue. So, dito po guys, yung kaibahan dito, yung subject po dito is a third person. Third person, okay? So, third person is, ito po yung pangatlong taong tinutukoy. My sisters. Okay? My brothers. My siblings. Okay? So, che tongsing은, no, the third person, or bulgogi를 먹고 싶어 해요. Okay? Paano po ba yung conjugation ng kushipohada? So, kushipohada, nagtatapos po siya ng hada form. So, pag hada, change into heyo. Okay, like for example, 공부하다, to study, 공부해요. Okay, so this one, wants, kushipohada, kushipo해요. Okay, so that's why, 먹고 싶어해요. Okay, 먹고 싶어해요. Okay, so my siblings wanted or wanting or want to eat a barbecue. Okay? So, ganun lang po siya guys, ka-simple. No? Take note, pagdating po sa exam, wala po kayong ibang dala kundi yung kaalaman nyo lang, no? Yung knowledge nyo na i-intact sa utak nyo. Lahat na ng kung baga santong dasalan na ginawa nyo, kasama na din doon. But you must have the confidence. Kailangan po ninyo yung confidence sa sarili niyo at yung tiwala lang, no? Tiwala lang sa itaas na makapasa po kayo, no? Dream big and work hard for it. Kaya dito din kami sa Korea because talagang sunog kilay din kami before. Okay? So, thank you for watching for this Korean grammar tips for you, for your examination, and good luck. And hopefully po sa inyong lahat, masundan niyo po yung mga videos ko para po
makatulong din sa inyo. Mayroon din po akong YouTube channel, so just search or just type Upa Waldo in Korea. Lalabas po yung lahat ng mga videos ko na ina-upload ko sa in-upload ko din sa both the Facebook and the YouTube channel. Kasi pag tawag nito, pag ma-disable yung Facebook account or yung Facebook page, yung YouTube po guys, hindi po basta-basta yan mawala. Doon po lahat. Okay? Thank you for watching and keep on watching my videos every time I post it. Okay? So thank you so much everyone.